Magandang umaga. Welcome po dito sa ating press conference patungkol sa ating binabantayang sama ng panahon na si Typhoon Nika. Ang ating press conference ay currently being live stream at our official DST Pag-asa Facebook page and sa ating official YouTube channel ngayong araw po ng Lunes, November 11, 2024. Before we start, we would like to thank our media partners na naandirito po ngayon sa Weather and Flood Forecasting Center, Media Room ng Pag-asa. Ganon din po yung mga nakatutok sa ating mga social media platforms. This morning, we are joined by our key officials ng DST Pag-asa, headed by our Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Q. Villafuerte. To give us a short message and to formally open our press conference, let us hear from Dr. Marcelino Q. Villafuerte. Maraming salamat, Vivian, and magandang umaga po sa ating lahat, particularly sa ating mga kasamahan sa media, sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon upang nang sa ganon ay maiparating natin yung mga updates natin pertaining dito sa ating binabantayang si Typhoon Nika na naglandfall na nga po kaninang alas 8 Gs ng umaga dito sa Dilasag sa Aurora, Quezon. Aurora Province. And then ito po sa kasalukuyan ay binabaybay niya itong kalupaan particularly dito sa Northern Luzon. And bukod doon ay nakapagdulot na rin ito ng mga malalakas na ulan in some areas sa Northern Luzon, ganun din dito sa Central Luzon area. And sa kasalukuyan around 10 a.m. today, ang location ng center nito ay nasa vicinity na siya ng San Agustin, Isabela. And ang kanyang intensity ay nasa 130 kilometers per hour pa rin yung kanyang maximum sustained winds. And then may pagbugso siya na maabot ng 180 kilometers per hour. Ang kanyang central pressure ay about 865 hectopascal. Ito po sa kasalukuyan ay kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. At ang kanya pong extent ng kanyang tropical cyclone winds ay nasa about 340 kilometers from the center. So malaki rin po yung kabuuan nito kung kaya meron po tayong mga nakataas na wind signal even though wala doon or malayo doon sa sentro ng itong bagyong Sinika. Actually, even ang Metro Manila ay kasama po sa may signal number 1. And then kaugnay po nito, meron din po tayong mga lugar sa Central Luzon and sa Northern Luzon na kung saan ay nakataas sa signal number 4. Ito po mga probinsya na ito ay makakaranas of course ng gusty winds, yung malalakas na hangin dulot ng isang typhoon intensity na itong Sinika. At kaugnay po nito ay bibigyan tayo ng updates ng ating mga kasamahan sa weather forecasting. Ano ba yung inaasahan natin in the next few hours and then in the next coming days, particularly dahil may isa pa tayong bagyong binabantayan. Ito ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Subalit paglabas nitong Sinika, inaasahan naman natin na pumasok itong isang sama ng panahon na ito. So with that, I think hindi ko na patagalin. Again, maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa media sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Dr. Marcelino Q. Villafuerte. Ngayon naman po para sa latest updates and regarding po sa binabantayang sama ng panahon, tawagin po natin mula po sa Weather Division ang Assistant Weather Services Chief at ang Officer in Charge po ng Weather Division, Engineer Christopher F. Perez. Magandang araw po sa kanilang lahat. So every 3 hours, nagpapalabas tayo ng Tropical Cyclone Bulletin hinggil nga dito sa bagyong Sinika. So ito yung nilalaman ng latest bulletin natin, yung lakas ng hangin, warning signals, sea condition, at paging yung rainfall forecast. So gaya nga na nabanggit kanina ni Dr. Villafuerte, naglandfall na po dito sa may bandang east ng Central Luzon ang typhoon na Sinika kanina alas 8 Gs ng umaga. At sa mga oras na ito, nasa may bandang San Agustin, Isabela na ito. Lakas ng hangin, umabot hanggang 130 kilometers per hour malapit sa gitna. At ang pagbugso ay aabot naman ng 180 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. So makikita natin yung kaulapan na dala nitong si Nika ay talagang umaabot even sa ilang bahagi ng Southern Luzon area. So pinakikita naman natin yung sa Baler radar na image itong bagyong si Nika para po ma-visualize nila. Ito yung tinatayang sentro at kanina nga dito po ay naglandfall na ng alas 8 Gs ng umaga. So
kapag mas malapit na sa kalupaan ng ating bansa at nataon po na may radar station tayo, ito po ang pinaka-effective tool para malocate yung tinatayang sentro at ma-estimate natin yung mga makakapal na ulap na posibleng magdulot nga ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa, bukod pa dyan sa pag-estimate din ng mga hangin na dala nito. Sa pinaka-latest forecast track, sa nakapaloob sa ating Tropical Cyclone Bulletin ngayon alas 11 ng umaga, makikita po natin ang forecast sa Bagyong Sinica, simula ngayong araw hanggang mamayang gabi, tatawirin itong Northern Luzon area. At posibleng mamayang gabi ngayon makalagpas na ito ng kalupaan ng ating bansa. At sa darating naman na Martes ng gabi ay tuloy nang lalabas ng ating air responsibility. So sa mga kababayan natin sa Northern at Central Luzon, ngayong araw talaga inaasahan natin napakaraming paulan at malalakas na hangin na direktang epekto ng tumatawid na Bagyong Sinica. So unahin po muna natin ano yung mga lugar na currently may tropical cyclone wind signals. Dito sa areas na naka-highlight ng red, ito po yung lugar na may tropical cyclone wind signal number 4. Talagang malawakang banta sa buhay at maaring makasira ng napakaraming property sa mga lugar na naka-highlight ng red dito sa northernmost portion ng Aurora, sa central at southern portion ng Isabela, dito rin sa may bandang Kalinga, Mountain Province, sa northern portion ng Ifugao, ganun din sa central and southern portion ng Abra, northern and central portion ng Ilocos Sur. So ito po yung naka-highlight ng red, tropical cyclone wind signal number 4 ang nakataas. Samantala, naka-highlight naman ng orange, yan po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 3. Dito sa central portion ng Aurora, sa may bandang Dinalungan, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, ganun din sa natitirang bahagi ng Isabela, sa may bandang southwestern portion ng Cagayan, natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Ifugao, dito sa may bandang northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, at sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur. Samantala, sa areas naman na naka-highlight ng dilaw, ito po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 2. Ito po yung northwestern and eastern portion ng Cagayan, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Apayao, dito rin po sa natitirang bahagi ng Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa lalawigan ng La Union, sa northeastern portion ng Pangasinan area, dito sa central portion ng Aurora, sa mga munisipalidad po ng Dipa, Culao, Maria Aurora at Baler, sa northern portion ng Nueva Ecija. Samantala, yung naka-highlight naman ng light blue, yan po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1. Dito sa Babuyan Island, sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Pangasinan, sa natitirang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, sa lalawigan ng Bulacan, Pampanga, ganun din dito sa may bandang Tarlac, northern at central portion ng Zambales, dito sa Metro Manila, sa Rizal, ganun din sa eastern portion ng Laguna, northern at eastern portion ng Quezon, at saka dito sa may bandang Pulilo Island. So ano nga ba yung epekto na posibleng maranasan sa mga lugar na may warning signal? Ang warning signal po ay babala patungkol sa malalakas na hangin na dala ng bagyo. So sa mga lugar na may warning signals number 4, 3, 2, malalakas na hangin, pwedeng makasira ng mga bahay, hindi lamang po yung mga gawa sa mga light materials, kundi yung mga bahay po na combination of wood and concrete materials, gaya mga nakita natin sa previous bagyo, no, sa mga balita. Makakasira talaga to ng iba't ibang uri ng struktura. Makakapagpatumba ng iba't ibang uri ng pananim, pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. So sa mga kababayan natin, ilang araw na po tayo nagbibigay ng babala tungkol nga sa posibleng pagtama at pagtawid ng Bagyong Sinica sa Northern Luzon. Sa mga oras na ito, hopefully, manatili po tayo sa loob ng bahay, patuloy na mag-monitor ng update regarding sa Bagyong Sinica, at patuloy din tayo makipag-ugnayan sa ating LGU at saka local DR officials para po sa continuous safety precautions habang nananalasa ang bagyo sa inyong lugar. Samantala, sa lugar na may warning signal number 1, baka tanungin ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila, no, wala po tayong ganong nararamdaman. Pag warning signal number 1, katamtaman hanggang sa malakas ang hangin, paminsan-minsang pag-ulan ang inaasahan natin. So, basically, halos walang damage na may dudulot. Ganun pa man, no? Kahit naka-warning signal number 1 tayo, kailangan maging maingat pa rin. Stay indoors as much as possible at patuloy ding mag-monitor sa update ng Pag-asa gaya ng mga kababayan natin sa mga lugar na may higher warning signals. Samantala sa ilang bahagi po ng ating bansa, may mga lugar outside the typhoon periphery na posible rin po makaranas ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin.
Ngayong araw, posibleng makaranas ng pagbugso ng hangin sa may bandang Batanes, Bataan, Cavite, Batangas, dito sa may bandang Lubang Island, Marinduque, Romblon, Masbate, Camarines Norte at Camarines Sur, at sa Catanduanes. Samantala, bukas naman, posible rin makaranas ng pagbugso ng hangin sa may bandang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, kasama ang Babuyan Island at sa lalawigan ng Isabela. So, tingnan naman, ang nakikita nyo naman po ngayon, ang pag-uusapan naman natin ngayon, ay yung forecast rainfall. Pero bago po tayo pumunta sa forecast rainfall, papakita lang po namin yung naging pag-ulan dito sa may bandang, particularly sa Northern Luzon area, during the last 2 days. Ito po yung pag-ulan nung November 9. Makikita natin halos minimal or no rainfall at all recorded sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon. Pero nung November 10, may naitala po tayong significant amount of rains, lalong-lalo na dito nga sa may bandang Kasiguran, Aurora, sa ilang bahagi pa ng Northern Luzon, at maging dito sa may bandang Bicol region, yung mga ilang lalawigan. So, bakit po natin ito pinakita? Yung susunod nating slide is all about the rainfall forecast. At pinapaalala po namin na yung mga lugar na nakaranas na ng pag-ulan, maybe during the last 2 days, maaari nang malambot yung mga kalupaan sa may bandang paanan ng bundok. So, mas magiging mabilis yung mga isolated cases ng mga biglang pagguho ng lupa. So, ano nga ba inaasahan nating pag-ulan ngayong araw, dulot ng bagyong Sinica? Makikita po natin dito sa ating rainfall map, yung areas na naka-highlight ng red, yan po, inaasahan natin. Intense to torrential. Napakaraming pag-ulan yan, more than 200 millimeters of rain. So, ano nga ba yung mga lalawigan ngayong araw na posibleng makaranas ng ganitong karaming pag-ulan? Cagayan, Apayao, Kalinga, Isabela, Mountain Province, Pugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, at ang lalawigan ng Aurora. Ngayon, kung babalikan natin yung previous slide kanina, during the last 24 hours bago tumama ang bagyong Nika dito nga sa Northern Luzon area, may pinakita tayong significant concentration of rains dito sa eastern portion ng Northern Central Luzon at maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon area. Ngayon, dito naman sa naka-highlight ng orange ngayong araw, no? May mga pag-ulan din, heavy to intense rains. Dito sa Ilocos provinces, sa Abra, dito rin sa La Union. Samantala, yung naka-highlight ng yellow, inaasahan naman natin yung 50 to 100 millimeters of rains or moderate to heavy category dito nga sa may bandang Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, at Quezon. So, ngayong araw, yung epekto po ng pag-ulan sa inyong lugar, maaari pong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, pagbaha po sa mga komunidad na malapit po sa tabing ilog sapagkat maaaring tumaas yung antas ng tubig sa inyong ilog or dahil sa direktang ulan sa inyong area or maaaring may mga tubig mula sa ibang bayan na nakakonekta ang ilog patungo sa inyong lugar at doon naman po bumuhos or dumaloy yung tubig na yun na maging dahilan ng biglang pagtaas ng water level. Yung pagguho ng lupa, nabanggit ko kanina, kung ilang araw na pong nag-uulan sa inyo, malaki ang posibilidad, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na ninira na malapit sa mga paanan ng bundok na magkakaroon ng mga isolated cases ng landslide. Ano na naman inaasahan nating pag-ulan bukas, no? Kanina pinakita natin sa forecast track na bukas ay posibleng tuloy ng lalayo ng landmass ang bagyong Sinica. So, balit, meron pa rin po tayong inaasahan mga pag-ulan, heavy to intense sa Ilocos Norte, habang moderate to heavy naman dito nga sa lalawigan ng Apayao, Abra, at Ilocos Sur. So, muli po yung paalala natin, no, yung mga pag-ulan na dala ng bagyo, pwedeng magdulot ng pagbaha sa low-lying areas, sa mga komunidad na malapit sa mga gilid ng ilog, at pwede rin magdulot ng mga pagguho ng lupa. So, as much as possible, dapat yung patuloy niyong pakikipag-coordinate sa inyong LGU para maiwasan yung mga gantong insidente sapagkat may tinatawag po tayong hazard maps or ito yung mga lugar na na-identify sa inyong area na flash flood at landslide prone. Ito po ay hawak ninyong mga LGU, ng inyong mga local disaster risk reduction managers para po mas lalong makatulong sa inyong paghahanda sa ganitong panahon. Samantala, ano naman inaasahan natin sa lagay ng pag-alo ng karagatan? So dahil nga sa bagyong Sinica, may nakataas tayong gale warning sa mga bahaging karagatan na naka-highlight ng red. As much as possible, wag na pong pumalaot dyan ang anumang uri ng sakyang pandagat, lalong-lalo sa mga karagatan sa paligid ng northern or mga lugar na may warning signal. Kasi baka isipin nyo po, no, sa Batanes hindi naka-highlight ng red, pero kasama po yan sa binanggit nating may warning signal. So, generally, lahat ng lugar, lahat ng bahaging karagatan ng mga lugar na may warning signals, bukod pa dyan ito naka-highlight ng red dahil sa gale warning, ay hindi po favorable for any
maritime activity. Ipagpaliban po muna ang pagpalaot as much as possible. Hintayin nating makalagpas na yung bagyo, makalabas na ng PAR, saka po tayo mag-resume ng ating mga maritime activity. In terms of malalakas sa pag-alon, na pwedeng humampas sa mga coastal areas or yung storm surge, yung daluyong na tinatawag natin, sa areas na naka-highlight ng orange, makikita natin, posible pong umabot ng 2 hanggang 3 metro ang taas ng mga pag-alon na pwedeng humampas sa mga coastal areas. Mapapansin natin, northern coast ng Ilocos Norte, coast of Cagayan, Isabela, and Aurora. Samantala, dito sa areas na naka-highlight ng yellow, sa mga coastal areas, posibleng less than 2 meters ang magiging storm surge na mararanasan sa mga coastal community. So ilang araw na yun tayo nagbibigay ng babala. Hopefully by this time, nailikas na po yung mga kababayan natin sa mga designated evacuation centers, yung mga naninirahan sa coastal areas, or nakalikas na po kayo sa mas mataas na lugar na itali nyo na po ang inyong mga bangka para hindi naman basta-basta tangayin or masira dahil sa mga malalakas na paghampas ng alon. So yun po yung mga posibleng hazard na dala ng bagyong Sinika sa ating bansa in the next 24 hours. Ang nakikita naman natin ngayon, yung dalawa pang sama ng panahon na minomonitor ng Pag-asa. Meron tayong isang tropical depression nasa labas ng ating area of responsibility at meron naman pong isang tropical storm nasa labas din at sobrang layo pa sa kalupaan ng ating bansa. Bagamat malayo pang dalawang sama ng panahon, ito pong isang tropical depression, may pinalabas na po tayong tinatawag na Tropical Cyclone Advisory. Available po sa ating website yan. Samantala ito, napakalayo pa po, wala pa pong advisory. Now, in terms of this weather disturbance, ano naman yung inaasahan nating senaryo? So, titingnan po natin yung tinatawag nating Tropical Cyclone Threat Potential. Nagpapalabas po ang Pag-asa ng mga scenarios ng mga bagyo na nagko-cover ng up to a 2-week period. So, yung unang pinakita nating tropical depression na nasa loob ng ating tropical cyclone advisory domain, ang sa ngayon nakikita nating senaryo ay kikilos papasok ng ating PAR, then posibleng lumapit or maglandfall dito sa may bandang northern Luzon area bago mag-recurve pahilaga. Yung pangalawa naman, mas malayong bagyo, inaasa natin, posibleng kumilos pa kanluran at pumasok nga ng area of responsibility. So itong dalawang senaryo nito ang dahilan kung kaya't patuloy po tayo magmamonitor at magbibigay ng update, hindi lamang sa bagyong Sinika, kundi maging sa dalawang sama ng panahon na nasa labas nga ng ating area of responsibility. So yan po muna ang latest sa bagyong Sinika. Every 3 hours, magbibigay po tayo ng Tropical Cyclone Bulletin, samantala ang ating press briefing naman po ay every 6 hours. Salamat po, Engineer Christopher F. Perez. At ngayon naman po, pakinggan natin ang report patungkol po sa status ng ating mga minomonitor na dams and other hydrological updates to be given to us by our duty hydrologist, weather specialist 2 from the Hydromet Division, Engineer Richard Orindain. Again, magandang tanghali po sa ating lahat. So, update muna tayo sa ating mga dams, status ng dams dito sa Luzon. So, kung makikita natin, si Bagyong Nika, Typhoon Nika is dadaan po sa watershed. Ito po ang watershed ng Magat Dam. And then yung Cascading Dam, ito po yung watershed ng Ambuklaw, Binga, and San Roque Dam. So, Ambuklaw, Binga, and San Roque Dam, nandito po yung watershed niya. Okay? And then, yung Magat Dam, nandito po yung watershed niya. Bakit po ini-emphasize natin? Okay. Update muna tayo. Kaninang alas 8 ng umaga, Angat Dam is 201.88. Medyo malayo pa ito sa normal high water level na 210. So, kailangan pa rin yan ng at least 8 meters. And estimated amount of rainfall to reach normal high water level is 235 millimeters. Now, for Ipo Dam, 100.3. Bagyasan tumaas, 18 centimeter. And 101.10 ang normal high water level niya. For La Mesa Dam, 79.67. Bagyasan tumaas ng 4 centimeter. And kung makikita natin, medyo may 80.15 yung normal high water level niya.
So kung patak-patak lang yung mga ulan within watershed niya, hindi agad-agad mag-overflow itong Lamesa Dam. Now, for Ambuclao, Binga, and San Roque, ito po yung pinakita natin kanina. Ito yung cascading dam. For Ambuclao Dam, 750.29, kaninang alas 8. Bumaba po siya ng 25 cm. Bakit po? Kasalukuyan po nagre-release. Ito pong si Ambuclao Dam. One gate, 0.3 of a meter ang opening niya, and total discharge niya is umaabot po ng 109.67 cubic meter per second. For Binga Dam, 572.86, bumababa rin po siya ng 47 centimeter. And nakabukas na rin po siya, one gate, kalahating metro po yung total opening niya, and total discharge niya is umaabot po ng 151.28 cubic meter per second. Now, yung tubig from Binga Dam, sasaluin po siya ni San Roque Dam. And current elevation ni San Roque Dam is 278.07. Bahagya po siyang bumaba ng 28 centimeters. So kung mapapansin natin, ang normal high water level niya is 280 meters. Mayroon na lang po siyang 1.93 meters para ma-reach niya yung normal high water level. So nag-announce po ang San Roque Dam, magbubukas po sila or magre-release ng tubig from spillway. Isang gate, kalahating metro po yung total opening niya. And total discharge niya is umaabot po ng 63 cubic meter per second. Mamaya po yan, alas 12. Ngayon pong 12 o'clock. Samantala, Pantabangan Dam is 209.2. Bagya po siyang tumaas ng 2 centimeter. And medyo may kalayuan pa po siya sa normal high water level na 221. And kailangan niya pa rin ng at least 900 millimeters of rainfall to reach normal high water level. For Magat Dam, kaninang alas 8 ng umaga, 181.95. Bagya pa rin siyang bumaba ng 2 centimeter. And nag-announce din po ang Magat Dam, mamayang alas 4 ng hapon, magbubukas po siya ng isang gate. Total opening niya is 1 meter. And the total discharge niya is aabot po ng 130 cubic meter per second. So, kung mapapansin natin, medyo may kaliitan pa lang yung nire-release ng San Roque dahil ang tolerable flow ng Agno River is umaabot po ng 1,800 cubic meter per second. So, kayang-kaya pa po niyang padaanin itong inire-release ng San Roque Dam. While yung Magat Dam, ang tolerable flow niya is umaabot din ng 1,600 cubic meter per second. So, sa ngayon po is medyo may kaliitan pa rin yung nire-release ng Magat Dam. But, dahil nga doon papunta yung bagyo and yung mga kalakasan ng ulan is doon din sa watershed ng Magat Dam and Ambuclao, Binga, and San Roque Dam, may possibility po na magdagdag sila ng opening ng gate. And madagdagan din po ang discharge nilang dalawa. So, kaya nga po, na nagpalabas tayo ng hydrological situationer for Agno River dahil nga po sa pagpapakawala nitong San Roque Dam. So, most likely affected area sa pagpapakawala ng Ambuclao Dam is 2 barangay lang po ito. Ito po yung Barangay Ambuclao, dito po sa Bukod Benguet, for Ambuclao. And for Binga Dam, papunta na San Roque Dam, ito pong Barangay Dalupirip and Barangay Tinungdan, dito po sa Itugon, Benguet. While yung San Roque Dam, just in case na madagdagan nga yung discharge nitong San Roque Dam at maapektuhan yung Agno River, ito po yung municipalities in Pangasinan na posible po maapektuhan. Ito po ang municipalities of San Manuel, San Nicolas, Asingan, Tayog, Santa Maria, Villasis, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bayambang, and Bautista. So for Magat Dam, most likely affected po ito pong mga municipalities of Alfonso Lista in Ifugao, Ramon in Isabela, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian,
and Gamo. Pagdating sa Gamo, yung tubig po from Magat River is pupunta na po sa Cagayan River. And then nagpalabas din po ang Pampanga River Basin ng flood advisory number 1. So generally po, light rains lang yung nararanasan nila kaninang umaga. So nasa below alert pa rin po yung mga station natin along Pampanga River. And for Cagayan River, nagpalabas po sila kaninang alas 5 ng umaga, flood bulletin number 1. Though medyo mababa pa rin siya sa alert level etong mga station natin along Cagayan River. Pero dahil nga po yung upstream ng Cagayan River is nandito po sa Quirino, doon po dadaan yung bagyo. So possible po na tumaas itong water level mamayang hapon. And sa Bicol region po, yung Bicol River Basin natin, nag-final po sila kaninang alas 6 ng umaga dahil nga po wala nang gaano mga pag-ulan within Bicol River Basin. And kanina nga alas 6 ng umaga, nagpalabas din tayo ng General Flood Advisory dito po sa Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, and then sa Region 3. So, ito po yung most likely na affected ng si Bagyong Nika. So, appropriate action na po ito. Kailangan na po, kung medyo malalakas na yung mga pag-ulan, dapat po nag-evacuate na yung mga residente dito po sa mga nabanggit na lugar. And advised to be alert for possible flash flood, ito pong Region 1, Region 4A, and Region 5. Pero ito pong Region 1, mamayang alas 6 ng hapon mag-a-update po kami. So, posible po magiging appropriate action na ito. Dahil nga po, doon na rin papunta yung Bagyong Nika. And advised to take precautionary measure, ito pong Region 4B and Region 4, Region 8. So, yun lang po ang update at maraming salamat po. Salamat po, Engineer Richard Orendain, ang duty forecaster ng Hydromet Division. And now we proceed to the Q&A session of the press conference. Bago po tayo mag-accommodate ng mga katanungan mula po sa ating mga media partners, allow us to acknowledge po the presence ng ating DOST Pag-asa key officials headed by Dr. Marcelino Q. Villafuerte, ang Deputy Administrator ng Research and Development. Kasama po natin ang Officer in Charge po ng Weather Division, Engineer Christopher Perez, at kasama din po natin ang Officer in Charge, ang Chief ng Flood Forecasting and Warning Section, Engineer Oscar Cruz, at kasama din po natin ang Officer in Charge ng Climatology and Agrometeorology Division na si Ms. Annalisa Solis. Acknowledge din po natin ang presence ng ating mga media partners na kasama nating nagpapahatid ng ating mga updates mula po sa DOST Pag-asa. Kasama po natin ngayon dito sa media room ang A to Z, UNTV, DCBB, Inquirer.net, ABS-CBN, Abante Radio, Philippine News Agency, Radyo Pilipinas, Malaya, DZXL, RMN, Manila Standard, Daily Tribune at Philippine Star. At ang Manila Bulletin po kasama natin sa Facebook Live po natin. No? At so ngayon po, ready na po tayong mag-accommodate ng ating mga katanungan. Kung may makatanungan po kayo, approach lang po natin ang ating microphone. And then state your name po and your affiliation, and if possible po kung kanino po ang inyong katanungan. Yes po, yes sir. Hi po, Rafael Bosano po sa ABS-CBN. Marami pong lugar no ang expected to experience intense torrential rainfall. So, pag ganun ba sir, paano po ba natin siya malilaymanize further, yung intense torrential? Pwede ba natin siyang ihambing sa isang bagyong naranasan natin recently para mas makita ng tao or ma-visualize niya kung gaano talaga kalakas yung intense torrential? Right, so from the Weather Division pa.
Ang magandang katanungan po yan kung ihambing sa mga previous bagyo. But be reminded na iba-iba po ang magiging reaksyon ng bawat lugar. Halimbawa po, may bagyo na nagpaulan ng 200 millimeters of rain sa isang lugar, let's say for Metro Manila, which is highly urbanized, hindi po ba? Madaling bahain. Yung 200 millimeters of rain na yan, kung babagsak sa mga rural areas, ay hindi po ganong magiging immediate ang reaction ng pagbaha. So, the best thing to do is that kailangan pakinggan natin yung forecast and also yung abiso ng ating LGU. Kasi ang LGU naman po, may identified po silang hazard map para po sa mga lugar na potentially pwedeng bahain or makaranas ng mga pagguho ng lupa base po sa rainfall forecast natin. So ulitin ko po, no, maaaring compare natin yung mga bagyo, pero kung yung same amount ng bagyo or ng ulan na dala ng bagyo ay hindi naman babagsak sa parehang lugar, magiging iba po yung epekto. Maaring mas madaling bahain yung babagsakan ngayon ng 200 millimeters of rain kumpara sa binagsakan ng previous na bagyo na 200 millimeters of rain na hindi naman highly urbanized at maganda pa yung mga waterways. Thank So just to be clear, sir, kasi may mga urbanized areas din naman doon sa mga lugar na makakaranas ng intense to torrential. So for sure, yung mga lugar na yon na highly urbanized ay makakaranas ng pagbaha. Yes, naka-identified po dun sa natin yan, sa rainfall advisory. Please refer to the rainfall advisory for the potential impacts ng mga values na binanggit natin. Nakalagay po doon, pag more than 200 millimeters of rain, yung highly susceptible areas, yung mga highly urbanized areas, mas malaki ang tsansa na bahain kumpara sa mga areas na iba po ang sabihin na natin yung existing environment. So, the environment plays a role din po sa nagiging epekto ng mga pag-ulan sa isang lugar. Tapos sir, kasi may tatlong weather systems, no? Dalawa nasa labas pa ng PAR. As early as now, nakikita nyo ba that either of these weather systems may have an effect on each other? Titingnan po natin distansya, napakalayo po. Wala pong direktang epekto sa pagkilos or na-impluwensyahan yung pagkilos ng current weather system na nakaka-apekto sa ating bansa kumpara sa mga nasa labas pa ng PAR. Usually, magkakaroon lang yan ng epekto kung at least less than 2,000 kilometers on distance. Pero these three weather systems, sobrang layo pong distansya sa isa't isa. Tapos karamihan po ay ang daan ay sa may Northern Luzon. So anong implications ito doon sa mga lugar na nasa itaas na bahagi ng bansa, sir? Okay, idagdag ko lang din po, given that itong mga nakaraang bagyo ay dumaan sa Central and Northern Luzon, of course, katulad po na nabanggit kanina, ang mga lugar na ito po ay nakaranas na ng mga pag-ulan. Ganun din, nakaranas na rin ng pinsala. Of course, yung malalakas na hangin. And then, given that ang projections natin, itong dalawang paparating na bagyo pa ay roughly doon din sa kung saan dumaan ang mga nakaraang bagyo, then definitely ang impact nito ay kumbaga magmumultiply pa given that saturated ang lupa, then definitely yung kalupaan na kung saan ay kumbaga mataas yung chance na gumuho ay nandun po, mas na-amplify pa yon. So yun po sana, given that meron naman tayong mga landslide hazard map and then ganun din yung flood hazard map, sana po ay gamitin po ito at sundan ng ating mga kababayan upang nang sa gayon ay maiwasan po natin yung sakuna. Maraming salamat, Sir Chris at Doc Mar sa pagpapaliwanag. Acknowledge din po natin yung presence ng GMA7 na kasama din po natin ngayon. So may iba pa pong katanungan. May katanungan po tayo mula sa Facebook page po ng Pag-asa, no? So from Elaline De Vera of Manila Bulletin. Why have we been experiencing a series of cyclones recently? Is this a rare occurrence? Could you explain the factors behind this? Perhaps Ma'am Ana Solis from the Climate and Agromet Division po. So hindi naman po natin siya masasabi na rare kasi since 1951 nagkaroon po tayo ng mga around 7 events na kung saan nagkaroon po tayo ng mga 3 to 5 na bagyo tuwing November. And usually po sunod-sunod din ito. At kung titingnan po natin yung tinatawag nating intertropical convergence zone. So yan po yung mga breeding places ng ating tropical cyclone. So usually po, yung lahat ng mga bagyo ngayon na sunod-sunod, yan po ay naka-embed sa intertropical convergence zone. So nakakaranas po ito ngayon dahil
Although hindi pa po fully develop yung tinatawag nating La Nina, pero yung pong mga event nung nakaraang mga November na sinabi nating 7 events, mostly po ay yun po ay La Nina years po or weak La Nina. So nakikita natin na ganito yung karakteristik po talaga ng ating mga bagyo, lalong-lalo na po pag October, November, December. So yun po yung nakikita natin sa ngayon na scenario. And as early as July, na nagpalabas tayo ng La Nina alert, sinabi na natin ito yung mga possible po na mga scenario ng pagkakaroon ng mas maraming bilang ng bagyo by until end of this year. Maraming salamat, Miss Ana Solis. Okay. May katanungan pa ba? Yes, ma'am. Okay pa. Ma'am, may magtatanong na po. Yes. Hi ma'am, follow up lang kay Miss Ana or anyone can add also sa magiging sagot ni Miss Ana. Ria Fernandez of TV5 po. Tama po ba dinig ko yung sunod-sunod na bagyo ngayong last quarter of the year, it's actually parang usual naman to since 1970s po, no? Pero parang napansin namin malalakas po eh. Tsaka matataas po yung category po kung tama po or leveling po, no? Sa pagkakaintindi namin. Tama po ba ang pagkakarinig ko dahil po sa La Nina phenomenon ito? Can you please expound on that, ma'am? Perhaps Ma'am Ana from CAD. Okay. Yes po. Historically po, brace po 1951 to 2023 data natin, tuwing week La Nina, so since ngayon po ay hindi pa siya week La Nina, pero nandun na po tayo sa tinatawag nating La Nina-like condition na ipinalabas natin since July na makakaranas tayo ng mga ganitong maraming pag-uulan at maaaring dulot ng mga bagyo. At base din po sa historical nito, there are more typhoons and super typhoon category dominant during weak La Nina condition. So since La Nina-like condition, ito yung nakikita natin. At isa pa po yung sinasabi natin na kapag nag-declare po kasi tayo ng weak La Nina, yung unusual cooling ng tropical Pacific dun sa central at eastern. Pero unusual din po yung warming na malapit sa atin, dito po sa malapit sa karagatan sa atin. So ang nakikita po natin, hindi man po nasasatisfy yung tinatawag nating full-blown na weak La Nina dahil hindi pa ganun kababa ang unusual cooling. Yung unusual warming naman po nung karagatan na malapit sa atin, yun yung nakikita natin na mas mainit. Kaya very favorable po sa mga convective activity at sa mga tropical cyclone sa ngayon. Yun po. Yes po, thank you. Okay po. Ma'am, just to add sa mga tanong ko po, no? Considering yung warming ng mga katubigan natin, karagatan po natin, which contributes to La Nina, tama po, no? Where do we attribute this warming po? And until when can we see this trend? Will it go on even in the succeeding years? So sa ngayon, ang tinitingnan po natin is yung warming nung tinatawag ng ating karagatan dagat Pasipiko. So although wala pa nga po tayong full-blown na La Nina, nakikita pa rin po natin na unusual pa rin po yung warming ng pag-init ng temperatura ng karagatan na malapit sa atin, which is favorable po nga po for convective activity until February next year dahil nakikita po natin way above normal pa rin po yung posible pong maging pag-uulan, lalong-lalo na po yung nandito sa eastern section ng ating bansa. So hindi man po bagyo ang posible makapag-contribute pa dito sa mga maraming pag-uulan na ito. So maraming other rain-bearing weather systems ay posible din pong mag-contribute dito sa nakikita nating medyo mas marami pang ulan sa mga susunod na mga buwan. Thank you, Ma'am Ana. Thank you so much, Ma'am Ana. And yes po, may tanong. Rambo Labay ng DZXL. Sir, kung hindi ako nagkakamali, ngayong buwan ng December ay merong malakas na bagyo nung nakaraan ko maraming... Itong buwan ng November, mga nakarang taon, kung hindi ako nagkakamali, yung Yolanda, balikan natin, yung kung saan maraming nasawi. Itong bang ganong ang cycle ba talaga ng bagyo? May mga buwan na talaga malalakas. Nabanggit din na bukod dito kay Nika, meron ding paparating na dalawa. At hindi nga natin inasahan kung talagang malakas ito, bagamat sinasabing hindi naman tatama, no? Ang buwan ba ng November talagang yun ang cycle na talagang malalakas na bagyong dumarating?
Maraming salamat po sa katanungan. Tama po kayo no, na si Super Typhoon Yolanda noong November ay dumaan dito sa Tacloban in particular at naging damaging yung kanyang impacts. Ulitin po namin kapag buwan ng October, November, December, ito po yung last quarter of the year. Ito po yung typically na kung saan ay more of landfalling yung mga tropical cyclones. So kasama na po doon yung nakaraan nga noong 2013, ito pong si Yolanda. At siguro, kaya mas madalas po natin or mas naaalala natin itong mga malalakas na bagyo na ito ay dahil nga naglandfall sila. Ayun po. And then, typical din naman po, although fewer ang inaasahan natin kapag ganong mga buwan, pero dahil nga yung conditions ay kumbaga favorable for tropical cyclones to intensify, ay ganun po yung nagiging condition. Kumbaga, nasa last quarter of the year, nandun din yung mga malalakas na bagyo po. Salamat, Doc Mar, sa pagpapaliwanag. Right? So, meron pa tayong katanungan mula po sa Facebook page from Miguel Mercado de la Cruz. May posibilidad po ba na magkaroon ng rapid intensification? Doc Mar? Okay po. Well, actually, itong si Nika ay nag-underwent siya ng rapid intensification in the past few hours. And then, dahil ngayon ay nasa kalupaan na ito, definitely ang impact nito ay 2 weekend na itong si Typhoon Nika. And we are expecting in the next few hours ay magiging tropical storm or severe tropical storm na lang yung kanyang category. Salamat, Doc Mar, sa pagpapaliwanag. May mga katanungan po ba tayo? Alright? Wala na po? Okay. So, kung wala na po, hopefully nasagot ang ating mga katanungan. So, if there are no more questions in the floor po, tawagin na po natin para sa panghuling mensahe and to formally close ang ating press conference. Ang Chief po ng Flood Forecasting and Warning Section ng Hydrometeorology Division, si Engineer Oscar Cruz. Hello, magandang umaga po sa lahat. Nagpapasalamat kami sa aming mga partners, lalong-lalo na sa media na sumusubaybay sa aming mga anunsyo, lalong-lalo na sa mga ganitong panahon. So, ang Pag-asa ay patuloy na nagbabantay ng mga dumarating na bagyo at kaakibat nito ay binibigay namin ang angkop na warnings o babala sa mamamayan. At ito ay ibinibigay namin in advance. Kung mapapansin nyo, nasa labas pa lang ng Philippine Area of Responsibility yung mga bagyo ay minomonitor na natin. So, yan po ay aming mandato at marami kaming mga empleyado na mga dumaan sa mga pagsasanay. So, ang aming mga warning at forecast ay pinag-aralang mabuti. Kagaya ng sinabi nga kanina, itong bagyong Sinika ay naglandfall na kanina at bago nangyari yan ay meron pa tayong mga previous na bagyo, pangatlo na Sinika dito sa buwan ng Nobyembre. At sinabi nga kanina na saturated na yung ating mga kalupaan at maraming hazards na maaapektuhan ito gaya ng landslide at flooding, lalong-lalo na sa dinaanan ng bagyong Sinika. So, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan na sumubaybay pa rin sa ating mga anunsyo sa mga darating na oras. At tulong-tulong po tayo sa ating pagbabantay. Maraming salamat uli sa mga partner agencies din natin na sa ngayon ay abala rin sa pagbibigay ng mga tulong sa ating mga mamamayan, kasama ng Pag-asa at ng ating mga media partners. At yun lamang po sa ngalan ng Pag-asa ng aming mga opisyales, maraming pong salamat sa inyong lahat. Salamat po, Engineer Oscar Cruz from the Hydromet Division, ang Chief po ng Flood Forecasting and Warning Section. And of course, maraming salamat din po sa ating duty forecaster and hydrologist na nag-present po, sa ating DOST Pag-asa officials and personnel, at sa ating mga media partners na sinamahan kami ngayon, at sa mga kababayan na tumutok sa ating social media platforms
patuloy po tayong mag-antabay sa mga updates mula po sa DOST Pag-asa. And that concludes our press conference for today on behalf of DOST Pag-asa Community. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.